in remembrance of Tita Bunso. As a child in the Philippines and living in Caloocan, Tita Bunso was always a joy visiting me once or twice a month, bringing me gagamba. I found out later that she often paid some kids in San Roque to catch them so that she can bring them to me as a present. I always look forward to spending time in San Roque during the summer, and Tita Bunso was always there to welcome me. She was my favorite tita. In San Roque, Tita took care of me and the rest of my other cousins. I even remember her one day of setting up a patukpa, which she caught a fish called balag. She cleaned and even cooked it. She was full of life and adventure, which made me want to stay in San Roque. There, I spent many happy summers with Tita, cousins, tatang, and ina. Those were the happiest of my childhood life. In 1970, I left the Philippines, and to this day, I have many recollections of those happy early days. Tita is forever part of my early wonderful youth, which influenced me to this day. I will dearly miss her. I'm so blessed to have a tita like her. Farewell, Tita. Someday we'll all meet again. Your loving nephew, Mel. Magandang hapon po ako. Itong panganay na natin. Adelaida. Magandang po yung sulat na sa inyong kapatid na nasa New Jersey na sinika Monte. Dear Bonnie, my beloved sister and best friend. Sorry hindi ako nakarating sa iyong funeral, pero natutuwa ako at nakausap tayo at narinig ko ang tawa at boses mo bago mo kami iniwan. Araw-araw ay pinagdami sa kita at ininig ko sa Diyos na huwag mo nang magpuli. Pero nang sabihin nila na hirap ka na, hiniling ko sa Diyos na siya na ang bahala sa iyo. Tulungan ka niya sa paghihirap mo. Nung nandito ka sa US, masaya tayo. Lagi tayo nagtatawanan, lalo na pag ipapag-usapan natin ang ate. Sabi natin mukha siyang bata sa edad niya. Kasi very conscious siya sa beauty niya. At laging hinihimas ang buhok. Nang ikwento ko sa kanya na nasa jewelry store kami, biglang nawala sa tabi ko. Hinanap ko at nakita ko nasa harap ng salamin at tinaayos ang buhok. Ang lakas ng tawa ko noon. Lagi tayo masaya kaya tinutugso ako ni Ernie para doon tayo mag-singiro. Mabait kang kapatid. Kahit minsan ay hindi tayo nag-away, ginala mo kami ng ate bilang nakatatandang kapatid. Hinahangaan ko ang tibay ng iyong loob at nalampasan mo lahat ang iyong mga mabibigat na problema. Mabuti kang ina dahil napagtapos mo sa pag-aaral ng iyong mga anak. Lumaki silang magalang, mapabalik at mapagmahal sa magulang. Ang labis kong ikinalulungkot ay halos sunod-sunod na iniwan ninyo kami ng kuya. Araw-araw ay naaalala ko siya. Guilty ako kasi hindi ako nakakatawa sa kanya. Magbabalak akong tawagan siya pagkatapos ay nakakalimutan ko. Napakabait niyang kapatid, asawa, masama, at alam ko mahal na mahal ka niya. Napakabait din niya sa mga pagganap natin sa Mother's Day. Ngayon ay magkakasama na kayo ng ina, tatang, kuya, lodi, at dani. May you all rest in peace. I love you very much, my baby sister. Ika. Anak? Anak ako? Speech ka daw. Oh, ayoko mo. Tanghali po, Father Dalman, at sa inyong lahat, magandang tanghali. Ako po, pinakamatandang lipat ni
nagpapasalamat na lang. Kung nakita kanila ang Paris, pareho silang kontento. At pareho silang palagay ko ay masaya magkikita. Kaya si Bunso sa tatlong lipat ko ang pinakatalipin. Siya po ang sa palagay ko ito rin sinasabi she has this strength of character. Sa katutuhanan, sa kanyang magiging gulo, hindi po siya nasiyahan. Pag Sabado, tumulubas siya sa sasabitas. Pati sa akin niya, inaaral niya. Hanggang sa mayarin yung kanyang misyon na mayarin yung kanyang master's degree. Kaya sabi na, kuya niya, Bunso, kung mag-aapisyon ka, kung principal, kung hindi supervisor, dapat superintendent. Kaya, ako ay tumatamakin dito puso sa sipag at talaga para sa manimigyan. Kaya, ang sabi ko, yung dalawang yan, makita man sa langit, ay pareho siguro masaya. May the Lord send His angels and bring me the puso to heaven. And as we give prayer, we give down to our love. Thank you. Masyado kang seryoso dyan. Nakakawin ng entrance. Magandang hapon po. Ako po yung pangalawang anak ni Bunso, si Jojo. Ako po ay naimbitang magsalita ng burol niya ng Martes at mga mensahe ko po noon ay kung paano po, kung gaano mataas ang pagtingin ko sa mga guro at kung paano huwag sayangin yung panahon na sabihin sa mga mahal sa buhay na mahal natin sila bago mahuli ang lahat. Kagabi po ay naimbitahan ako ng grupo ng mga tinuruan ni Mami na magsalita rin sa kanyang burol. At ang mensahe ko naman po ay lahat po nung nangyayari ay parang panaginip. Everything is surreal. Hindi po siya totoo. Pero tuwing umuwi po ako ng bahay, noon po parang may kulang. Ang sabi ko po, hindi ako iiyak, kaya bibilisan ko na po. Ako po, gusto ko mang mensahe kayo na yung mga alaala ni Bunso. Sino ba si Bunso? Sino ba yung mami ko sa aming bahay? Ang mami ko po ay mapagkakatiwalaan. Kaya po siya treasurer ng iba't ibang samahan. Kaya po pinagkakatiwala ng mga kapatid niya na nasa Amerika yung pera nila dito sa Pilipinas sa kanya. Dahil lahat po yan ay nakalista, lahat transparent. Siya po ay mapagkakatiwalaan at disiplinado. Nung po ako ay nagtatrabaho bago wala ako noon, natuto po ako gumawa ng kalokohan at naranasan po kung paano kumita ng pera na napakadali. May barkada po akong kasama noon na siyang natulong ko para magawa yung mga transaksyon. At ako ay siyang kituto sa mami ko. Ang sabi po niya sa akin, mali yan. Hindi niyo dapat ginagawa yan. Kaya pati po yung barkada ko na napunta sa amin, napagsabihan ng mami ko. Sa pagiging disiplinado po ang mami ko ayaw yung nalilig. Refined din po siyang kumilos. Pinag-iisipan niya yung mga sinasabi niya, hindi siya basta-basta magsasalita na walang kapararangan. At pag may kasayahan kami sa bahay, may inuman kasama yung mga kaibigan, barkada ko, makikita niyo po siyang sumisilip sa pinto sa bintana. Pinapaalala na
Gabi na. Tama na yan. Sasabihin niya po sa mga barkada ko, umuwi na kayo, gabi na. Mamimiss ko po yun. At ang isa pa pong gawain ng mami sa bahay, pag nakikipaghalutan sa mga pamangkin sa mga anak. Ay, Pag tumatawa siya, sasabihin niya, pera, murid, loko ka, loko mo. At minsan po nung aking kabataan, madalas po lumilipad yung tsinelas, at pag tinamaan ako, tumatawa po siya. Ngayon po ay gusto ko lang pasalamatan din ang mga sumusunod. Ang mga pamilyang Santos, Chavez, Domingo at Liberado. Nagpapasalamat din po ako sa Retired Teachers Association, sa Don Josefa P. Casiano Memorial School teachers and students. Nagpapasalamat din po ako sa Sagrada Familia Church, kay Father Ventura Galman, na kung hindi po dahil kay Father Galman o Father Turing, hindi po mapupurot dito sa tamos si Mami mula kahapon. At ako po ay nagpapasalamat kay Kapitan Joey Antonio sa mga tanong po ng San Roque at sa tanong ng Concepcion. Nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak, kaibigan at mga kababaryo na nakakapunta sa Purol kahit malayo. Nagpapasalamat ako sa mga tao na patuloy na tumutulong sa akin na walang inaasahang kapalit. Nagpapasalamat po ako kay Tita Cora at kay Tita Lita, mga abuting kaibigan ng aking ina. Si Tita Cora po ay lagi nagpapadala ng card kay Mami every year. Si Tita Lita naman po, minsan ay sa bahay tumitira. Hindi ko nababanggitin po yung rason. Nagpapasalamat po ako kay Tita Rory at sa kanyang pamilya. Si Tita Rory po, sa kanya po tumira si Mami pagka nagpapacheck up siya sa Maynila. Doon po siya nakatira at sinasamahan po ni Tita Rory sa mga check-ups niya. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Nelson, kay Ate Edet at kay Ate Bubot dahil sila po ang mga nagbibigay sa akin ng advice. Nagpapasalamat po ako kay Annabelle, kay Gigi. Isa po sa mga palaki ni Mami. Dahil siya po ang substitute ko nakasama sa kwarto ni Mami nung siya ay may sakit. Nagpapasalamat ako kay Eric sa pagsama niya kay Mami sa mga lakad nito, sa mga dasal. At si Eric po ay kasama sa ospital noong nag-aaral po ay si Mami. At ako po ay nagpapasalamat sa isa pang alaga ni Mami, si Jenny. Siya po ang nag-aalaga kay Mami nung siya po ay nasa San Roque. At si Jenny po ay kasama namin nag-aalaga nung si Mami ay nasa ospital. Sa inyo po lahat, salamat po. nababanoktot yung katawan ko. Magandang hapon po sa inyo lahat. This the other night po, kausap ko si Tita Lucille. Dapat po ang flight niya papunta dito sa Pilipinas ay December 4. Kasabay ko ng kapatid ko si Edison. Dahil sa hindi ko magandang pangyayari, hindi po siya nakasama dito sa papauwi ng Pilipinas. Dahil po ang kanyang pusong anak na si John na nasa Seattle, USA, ay may karamdaman. Na-diagnose po ito na may brain aneurysm at may heart problem. So, in-advise po ng doktor na gagawin po ng immediate operation. So, by this time, ang pamilya ng Christianis po na nirequest sa kanilang anak ay pumunta sa kanya during sa kanyang operasyon. Kaya sa pagkakaalam ko, Friday night ay nandito po sila sa Seattle, Washington. Napakalikot mo. Sabi ni Tita Rosing sa akin, alam mo Nelson, hindi ko makakalimutan na dito mo. Ikaw na nga. Di ko umiyak dito sa primavera. Pagdating doon, nakaredy ng pagkain. Wala na akong iintindihin. Puno ng rep. Ang kapatid na siya. Ikaw na. Wala na akong iintindihin pa. Dati mo naman yun eh. Pagka naman, minsan, past few years ago, hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin.
Sa pagiging religyosa niya, sabi niya, alam mo ba, ate, yung mga tao kamag-anak natin na nararamang may karamdaman ay aking pinagdarasal. Lalong natuwa ang Tita Rosing nang magitin niya pati ang bayan ng Malibag na gusto niya magkaroon doon ng katahimikan. Lalo na yung President Rosing nang sabihin ng yung mga kapitbahay o mga taga San Roque na lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong at hindi po na mabigyan. So pagdating ko ng mga kausap niya, nasasabihin niya sa kanya sarili na naaawa siya pero wala siyang magawa. Si Tita Rosing, si Tita Bunsumo, pinapakamabuting kapatid para sa amin. Mabuti sa mga pamangkin, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, sa inang at sa tatang. Kaya pakisabi sa tita mo, sa aming muling pagkikita, alam ko makikita kami iba ng araw. Adelaida Santos Sibayan, kilala po yan ng mga taga San Roque bilang guro, ng mga taga Hinupay, taga Looban, at taga Highway. Magmula na turo po siya sa San Roque, sa mag-retire, pwede na muna natin sabihin siya ina ng San Roque. Last kahapon mo, halos everyday kasi from Balibag, Manila, pumupunta ako sa kanyang way. Pero kahapon, hindi ko makalimutan kung gaano naibsan yung pagod ko dahil pagdating namin sa San Roque, hindi ko in-expect lahat ng mga estudyante ay nakatando sa kalsada sa tapat ng bahay at di makadala-dala silang kandila. So, sabi ko, nagpasalamat na ako sa kanila dahil parang ang dating sa akin isa siyang little hero na talagang hindi siya makalimutan. Hindi ko rin makakalimutan pagdating sa loob ng bahay yung mga boses na pagkubo niya, pagtighay niya, pagtawag niya sa mga kasama sa bahay na medyo pasigaw. Hindi ko rin po makakalimutan yung mga pagkain kanya niluluto, lalo-lalo na yung kasama niya, yung kanyang kaldereta, yung sirgeri niya, at saka every occasion, hindi mawala po sa amin ng buko salad. October 1 po, nang namayapa kami dito early. So, sabi ko nga, tulad po ng sabi ng father niya kanina, less than 2 months, andun na po si Tita Bunso. Pero naisip ko rin yung nangyari sa Tacloban. Kasi more than 2 or 3 na wala sa pamilya, mas mabigat para sa amin. So, pag naisip ko yun, mayroon pang ibang tao na nakakatanggap ng pagdalamhati kaysa sa sitwasyon namin sa ngayon. Si Tito Orly po, at si Tita, yan sa ganding ito yan. Lagi po mag-text-mate yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro ako ito may usapan. Pag nauna ako, susunod ka. Sabi ko, wrong timing naman yata ako. October 1, tapos ito, the following month, siya naman nagsumunod. Well, sabi ko, siguro talagang gano'n ang buhay. Ngayon, December, sa aming mga naiwan, medyo mabigat sa aming karamdaman ay magpapasko. Meron po akong pinarequest na kanta para po kay Tito Orly at kay Tita Bunso para po sa